My birthday, yeah. Well, we have very. Noong may 2,500 taon na ngayon ang nakakaraan, watak-watak ang mga intsik, nag-aaway, hindi magkaisa. Bilang depensa, nagtayo sila ng mga dambuhalang pader na sang-ayon sa mga astronauts ng Amerika ay ang huling nababanaag nila habang sila'y paimbulog sa himpapawid. Sinasabing may 300,000 intsik ang kinailangan upang itayo ang Great Wall noong mga panahong yon na 2 milyon pa lamang ang populasyon ng China. Ang bahaging ito ng Great Wall ay may 35 milya lamang ang layo sa Beijing, ang kapital ng China. May 4
libong milya ng haba ng Great Wall. Pero hindi umubra. Ang mga Inchik na rin ang magsasabi na bumagsak ang kanilang kauna-unahang emperor hindi dahil sa mga kinatatakutang lulusob sa kanila mula sa labas. Bumagsak siya dahil sa nag-alsa ang kanyang mga nasasakop na hindi matanggap ang kanyang pamamalakan. Formal ang mga Inchik at maseremonya, bunga marahil ng katandaan ng kanilang sibilisasyon at kaalaman. Sa loob ng kanilang libu-libong taong kasaysayan, nagkaroon sila ng maraming pagkakataong pag-aralan ang pasikot-sikot ng loobin ng tao. Kahit na ang kanilang lumang paraan ng pagsulat, wangis ay pagkatao. Denumero ang galaw ng kanilang bürokrasya. May muestra para sa lahat ng bagay. Nakakaakit, nakakamangha, minsan nakakatakot. Pero parating may kahulugan o aral hinggil sa pakikipagtunggali ng tradisyon at modernismo, ng malakas at ng mahina, ng langit at lupa, ng kapitalismo at sosyalismo. Kung paano nila napagtitiyak ang mga ito, ang marahil ay siyang lihim ng mga Inchik. Sa isang piging na idinaos nila sa unang gabi ni na Vice Presidente Laurel sa Beijing, ginunita ni Vice Presidente Ulan Hu ang pagpuna ni Laurel noong 1972 sa Two-China Policy ng Pilipinas. 大家曾1972年发动革命过，在那次发动期间，大家承担中非两国人民的传统利益，对批评两个中国的政策是一个不现实的。 Sinabi ni Ulan Hu na bagamat maiksing panahon pa lang na nakapanunungkulan sina Presidente Aquino at Vice Presidente Laurel, may naidagdag na sa pakikipagkaibigan ng ating dalawang bansa. Isang delegasyong kultural ang ipinadala ng China sa Pilipinas at malugod na tinanggap sa Malacanang. Kasunod nito, isang kasunduang kultural din ang nilagdaan ng mga opisyal ng dalawang bansa. Sinabi ni Vice Presidente ng China na nais nilang pag-ibayuhin ang pagtutulungan ng Pilipinas at China. Pinahalagahan ni Ulan Hu ang paninindigan ni Laurel at ng mga ministrong panlabas ng ASEAN sa Bali nang ipasya nilang sumang-ayon sa 8 tudling na mungkahi ng Coalition Government of Democratic Kampuchea na nagtatakwil sa pakikialam ng mga Vietnamese. Inulit ni Ulan Hu na ang China ay tumatangkilik ng lahat ng programang magdudulot ng kapayapaan sa mundo, nang sa ganon ay higit nilang mabigyang pansin ang pagtaas ng kabuhayan ng tao. Nang matapos ang kanyang pananalita, hiniling ni Ulan Hu na ang lahat sa bangkete ay uminom para sa unang-una sa pakikipagkaibigan ng dalawang bansa. Ikalawa, sa kalusugan ni Presidente Aquino. Ikatlo, sa kalusugan ni Vice Presidente Laurel at ng kanyang ginang. Ikaapat, sa kalusugan ng lahat ng panauhing Pilipino. At ikalima, sa kalusugan ng lahat ng mga kaibigan at kasama na nandoon. We extend to your excellencies the warm greetings and best wishes of Her Excellency President Corazon C. Aquino and 55 million Filipinos. 我们向诸位转达克拉松阿基诺总统阁下和5500万菲律宾人民对大家的热情问候和最良好的祝愿。 We are truly overwhelmed
by the legendary hospitality and kindness of our esteemed host, His Excellency Wu Lan-hu, and the distinguished officials of the government of the People's Republic of China. Our links with China go back as early as the 10th century. Our people have traded with your people over the centuries. In the course of time, we have forged a relationship that is deeply rooted in our history and culture. Our delegation's visit to the People's Republic of China is a homecoming of sorts to most of us. At one time or another, we have visited your great country. We welcome once again this opportunity to renew friendships and make new ones, and to reaffirm the very principles on which our relationship was established. But we come to you not only in friendship, we also come to you to learn. We have followed with great interest the progress that you have made in the fields of rural and urban reform. Your modernization program is a model in national development for countries like the Philippines that are aspiring to improve the quality of life for their peoples. We have nothing but great admiration for the energy and skill which your people have shown in bringing about the unprecedented growth in your economy over the years. Our visit provides us a welcome opportunity to share with our Chinese friends our own plans and hopes for the future. We come to the People's Republic of China at a time when the new Philippine government under the leadership of President Corazon C. Aquino is embarking on a massive economic program for recovery and growth. May I now ask you to please rise and join me in a toast to the continued good health and well-being of His Excellency Vice President Wu Lan-hu, and to the eternal friendship between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China, in accordance with a Chinese saying, let us follow, and I quote, "When you drink with an old friend, 1,000 glasses are too few." Mabuhay! 看你我们文间的有情有义，今天本着中国一句老话，酒逢知己千杯少的精神，干杯！
Marahil bilang pagbibigay sa iniaatas ng kabihasnan ng Pilipino, nakagawian na ng mga Inchik na dalhin ang mga Pilipino sa isang simbahang Katoliko sa Beijing, ang katedral ng ating tagapagligtas o The Cathedral of Our Savior. Unang bininditahan ang katedral na ito noong Disyembre 9, taong 1703. Pagkaraan ng 124 na taon, noong 1827, binawi itong muli ng emperador at winasak. Pagkalipas ng 6 na taon, muli itong itinayo. Sa pagitan ng 1860 at 1958, 8 obispo ang dito'y namahay. Muli itong napinsala noong panahon ng Cultural Revolution, 1966 hanggang 1976, nang pairalin ni Mao Zedong ang diwa ng tunay na revolusyon sa buong China at kakitaan ng pagbagsak ng halos lahat ng institusyon maliban na lamang kay Mao Zedong mismo. Noong buwan ng Pebrero, noong 1 taon, kaugnay ng bagong liberalismong umiiral ngayon sa China sa ilalim ni Deng Xiaoping, muling nabalik ang katedral sa Iglesia Katolika. Matagal na nag-usap si Laurel at ang kardinal ng katedral at namangha ang mga panauwing Pilipino sa lalim ng pananampalataya ng obispo kahit na ang ginagalawan niyang lipunan ay katalo. I will bring this and put it on my desk so that it will be a continuing reminder of your, not only your thoughtfulness and generosity, but of this visit, this memorable visit to your cathedral. I wish prosperity to the Republic of the Philippines and a better life to the Filipino people under the leadership of President Aquino and Your Excellency. We are praying for that, Your Eminence. 我们为此祈祷，阁下。 Success to you. 谢谢你. God bless you. 谢谢你. At hindi lamang ang simbahan ng Katoliko ang napinsala noong mga taong yon ng Cultural Revolution. Pati na ang mga templo ng relihiyong Budismo na higit na matanda sapagkat kalakip na natutubong Taoismo ay hindi nakaligtas sa tindi ng diwang revolusyonaryo sa panahon ni Mao Zedong. Nang muling buksan ng China ang kanyang pinto sa mga taga-kanluran, magmula kay Richard Nixon noon na ring 1972, maraming estatwa ng Buddha ang pinagbasag-basag. Ngunit ngayon, sa bagong pamamalakad ng pamahalaan ng China, may lugar para sa mga mongheng taga-Tibet. Magugunitang sa isang pakikipanayam ng manunulat na si Edgar Snow kay Mao Zedong, sinabi ng matandang revolusyonaryo na minsan ang pakiramdam niya ay isa siyang monghe sa gitna ng ulan, sukob ng isang butas na payong. Sa ikalawang araw ng kanyang misyon sa China, si Laurel ay tinanggap ni Premier Zhao Ziyang. Ang kanilang pagkikita ay naganap sa Fujian Room. At sa pagpili niya ng isang silid na pinangalanan sa isang bayang malapit sa puso ng mga Pilipinong Inchik, ano pat meron marahil nais ipahiwatig ang pinuno ng China.
Sa sumunod na araw, tinanggap ni Deng Xiaoping si Laurel sa Fujian Room din ng Great Hall of the People. Si Deng ang pumalit kay Mao Zedong. Si Deng Xiaoping ay halimbawa ng pamamaraan ng mga inchik. Malapit siya noon kay Premier Zhou Enlai at katulad nito ay sumapi sa Partido Komunista habang naninirahan sa Pransya. Kasama din siya sa Long March noong 1934 hanggang 1935 at nahirang na Deputy Premier ni Zhou Enlai noong 1952. Napili siyang Secretary General ng Central Committee noong 1954 at noong 1963 nang si Zhou Enlai ay maglakbay sa Afrika, si Deng ang pansamantalang nanungkulang premier. Ngunit matinding kritiko siya ng radikalismo ni Mao at ng barkada ni Jiang Qing na asawa ni Mao. Nawala siya sa mata ng publiko ng maraming taon. Nakabalik lamang noong 1973. Sa dami ng kilala niyang general sa mga probinsya ng China, nahirang siyang Chief of Staff ng People's Liberation Army. Mula sa posisyong ito, napatalsik niya ang barkada ni Jiang Qing nang mamatay si Mao Zedong. Sa makabagong panitikan ng China, tinatayang ang isa sa mga pagkakamali ni Mao Zedong ay bunga ng labis na pagtitiwala sa kakayanan ng mga inchik na magsarili. Nang pagmamadali, bahagi ng modernization program ng pamahalaan ngayon ng China ang paggamit ng makinaryang pang-agrikultura. Dinalaw ni Laurel ang Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences at dito ipinamalas sa kanya ng mga inchik ang kanilang kakayahan sa teknolohiya. Ang akademiyang ito ay may 1,300 miyembro. 750 sa kanila ay may kinalaman sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Halos 400 ay mga inhinyero at ang iba ay mga tekniko. Ang mga disenyo ng akademiya ay ipinamamahagi sa may 200 pabrika sa bansa upang doon ay mabago sang-ayon sa lokal na pangangailangan.